Bigo na naman ulit guys, itong ating number 1 senator na si Senator Robin Hood Padilla na makagain ng boto sa ating mga majority senator para ho sa kanyang sinusulong, para sa kanyang pinupush na charter change movement. At ang pinaka-worst pa dito guys, sinoplak siya ni Senate President and Senator Migs Zubiri na kesyo bilang isang senator, bakit tila baga parang wala kang nalalaman sa ating batas? Imagine guys as a senator, nakakahiya yun, no? Na number 1 senator ka, pero pinaparinggan ka na parang wala kang alam sa batas. Paano kasi itong si Robin Padilla? You know what guys? Ang gusto niya lang naman talaga dito, wala nang justification guys, para dito, para mag-chat tayo. Wala nang justification guys, para dyan. Ang alam ko lang at ang nafe-feel ko, gusto hong ibalik ni Robin Padilla itong mga elected official, kunyari, for example, kay Digong. Gusto niyang maibalik ulit sa pwesto or di kaya pahabain ng length ng kanyang termino. 'Di ba? Sa 2028 para hindi na mag-election baga, pahabain na lang ang kanyang termino as a senator. Imagine magtitiis kami sa iyong kajujuhan. Diba? Ang hirap isipin guys na ewan ko ba bakit to binhuto ng sambayan ng Pilipino at bakit naging number 1 senator pa? Diba? Ba't naging number 1 senator pa to? Ang hirap i-digest na meron tayong, parang ginagawa na kasing clown ng mga mamamayang Pilipino itong ating bayan, di porket sikat, di porket pangalan ay kalat, diba? Di porket actor. Talagang malaki ang impluwensya na manalo kahit ito ay, 'di ba? Kulang-kulang sa may kulang. 'Di ba? Kahit bobo. Sabihin na lang natin kasi ilang beses na din tong napahiya si Robin Padilla sa usaping ICC, sa usaping West Philippine Sea, 'di ba? Hindi na nga nagbabasa. And then iboboto pa ng mamamayang Pilipino. Anyway, going back sa ating topic, yung economic provision kasi guys na nais niyang baguhin, naibago na ho ito noon pa sa batas na ipinasa sa Senado sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, wala nang justification para magtsatsa pa tayo. It's either ginagawa niya lang tong moves para maibalik sa pwesto itong kanyang mga idolo or pahabain ang kanyang length or termino. Diba nakikialam ka sa length of time ng mga elected na mga official, ang tapo-tapo na nga, papakialaman mo pa. Tapos ito yung nagagalit ako sa kanya guys. Imagine sasabihin niya, kailangan pa natin ng 30 senator. O gago, sino yung magpapasweldo sa mga yan? Kami na naman ulit ng mga taxpayer? Kami na naman ulit ang gagambalain mo. Ang daming mga politiko na trapo, tapos magdadagdag ka pa. Ikaw nga yung nangunguna, tapos dadagdagan mo pa yung kampo mong mga trapo. Nakakaloka. Gumaya ka kay Lito Lapid. 'Di ba? No comment, no mistake. Alam mo si Lito Lapid guys, hindi naman sa totally mahina, pero at least nag-iisip. 'Di ba? Na iniisip niya muna na yung lalabas sa kanyang bibig kung madadali ba siya ng sambayan ng Pilipino, kung may magagalit ba sa kanya. Kaya ang ginagawa niya guys, nagsasalita lang siya kapag kailangan niyang magsalita. Pero kapag hindi naman dapat, 'di ba? Hindi katulad dito kay Robin Padilla na ang kabubuhan tinatago pero si utol kong hudlong ini-embrace. Anyway, going back sa ating topic, yun na nga, pinahiya siya ni Migs Zubiri, ni Senate President Migs Zubiri. Kumbaga, ngayon pa lang sa pinupush mong chacha na yan, hindi namin gusto. Talagang pinahiya. Parang sa relasyon ba, broken-hearted, busted. Broken-hearted. Kumbaga, binasted agad siya. Ngayon pa lang, binasted na agad siya ni Senate President Migs Zubiri. Kasi ang sabi ng ating Senate President, hindi nila nakikitaan na kailangan natin ng charter change as of now. Dahil marami hong prioridad ang bansa at ang mga economic provision ay na-address na ho yan sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi natin kailangan ng chacha as of now. Kasi yung mga economic provision ay na-address naman daw sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, sabi dito, Zubiri, hindi pa kailangan ng charter change.
isang kongresista, pumalag, yan yung kakampi din niya ni Utol Kong Hudlom. Pero anyway, dito tayo mag-stick sa kanyang point. Sinabi kasi ni Zubiri na mas kailangang ipatupad ang batas na nag-iengganyo ng foreign investor sa halip isulong ang tsa-tsa para amyendahan ng economic provision ng Constitution. So, imagine that guys, 'di ba? As a senator, itong si Utol Kong Hudlom, alam ko naman ata na binigyan niya ng sandamakmak na basahin, Binigyan niya ng sandamakmak na basahin para basahin, 'di ba? Para intindihin. Bakit naman kasi yung mga nagbigay ng babasahin diyan, mga English, 'di ba? Wag niyong Englishin yung ibibigay niyo diyan kay Utol Kong Hudlom kasi hindi naman niya nakakaintindi. 'Di ba? Imagine, binigyan ka ng madaming basahin pero hindi mo pa din binasa kaya up to this moment wala ka pa din kaalam-alam. So, mas naintindihan ko pa ito yung sabi ni Zubiri, we don't need charter change yet. So, any attempt to change the 1987 Constitution would be an exercise in futility since most of his colleagues are against it. Sabi ni Senate President Miguel Zubiri. Even though the President, anong sabi niya? Hindi niya priority ang charter change as of now. Hindi niya magiging priority ang charter change. At kahit itong si House Speaker Martin Romualdez, we need to, study kung ano nga ba yung nararapat. Ito yung sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Pag-aaralan natin, 'di ba? Talaga nga namang dapat hindi basta-basta ang maging desisyon dyan. Lalo pat itong si Robin Padilla, ang gusto niya daw pumirma ay ang taong bayan. Na case to case, pwede hong madaya. Na bibigyan mo lang ng 50 pesos, sige, pumirma ka. O, bigyan mo 50 pesos, pumirma ka. Kahit yung mga nasa babasahin, yung nasa pipirmahan, hindi nila alam kung anong pinipirmahan nila. Diba, pwede magkaroon ng pandaraya. So, ngayon pa lang, diba, buti na agad sinabi ni Senate President Mig Zubiri na binasted na agad siya. Na we don't need charter change as of now. Imagine. So, the government should just implement a law. Kagaya na nga sinabi ko sa inyo guys kanina, basahin lang muna natin the government should just implement a law enacted last year to entice foreign investor instead of pushing for charter change, supposedly to amend the economic provision of the Constitution for the same purpose. Sabi yan ni Mig Zubiri sa radio station ng DZBB. So, inulit ko na sa inyo guys, in English lang ba natin, na sinasabi ni Senate President Mig Zubiri na mas kailangan natin magpatupad guys ng batas na mag-iengganyo sa mga foreign investor instead na isulong ang tsa-tsa para amyendahan ng economic provision. So, you know what guys, very good para kay Mig Zubiri na agad-agad palang soplakin na itong ating Bobong Hudlom. Bobong Hudlom. Itong ating number 1 senator. Imagine, nakakahiya ka. Number 1 senator ka. Number 1 senator ka. Pero paulit-ulit ka nang pinapahiya ng mga kapwa mong senator. Paano kasi? Hindi ka nagbabasa. Diba? Ang dami mo pang sa chat. Ang dami mo pang pakikialam sa ibang issue. Hindi ka din naman pala nagbabasa. Diba? Matuto ka din magbasa kahit paano para naman hindi napapahiya ang mamamayang Pilipino sa pagboto sa'yo. Imagine, binoto ka ng mamamayang Pilipino pero isa ka sa nagiging sanhi ng kahiyan ng ating bayan. But anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.